Oras na para suriin ang mga nagbabagang balita sa himpapawid. Hihimayin ang mga isyong bumabalot sa mga nag-iinit na balita. Samahan sa loob ng 2 oras na talakayan sina Liza Soriano at Ricky Brozas at pag-usapan ang mga issue ng bayan. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Yes, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo at syempre pag Sunday partner, ang issue po ng bayan dito lamang po sa Inquirer Radio. Ako po si Liza Soriano. Good morning! Ako naman po si Ricky Brozas. Welcome po mga kaibigan sa palatuntunang issue ng bayan. Sumasa inyo tuwing araw ng linggo mula ika-8 hanggang ika-10 ng morning. Dito po yan sa Inquirer Radio 990 AM. Partner, tayo'y napapanood at napapakinggan ng live worldwide sa pamamagitan ng www.dziq.am. Sa mga nagdanais pong makibahagi sa aming programa, maaari po kayong tumawag sa aming telephone numbers 519-1875 at 519-1876. Amin naman pong text hotline 0919-290-9646. Ayan. At syempre, partner, yung ating mga kababayan ay maaari silang mag-participate tulad nga ng binabanggit mo kanina sa pamamagitan ng pagtitext o pagtawag dito po sa aming himpilan, ang Inquirer Radio 990 AM. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Oo, wag na natin patagalin pa, partner. Hindi lang tayong dalawa dito. Tama. May mga dyan, kasama partner tayo sa studio and we're very glad kasi alam mo pag linggo, ang iba sa ating mga kababayan ay talagang nakatutok sa kanilang mga radyo at pinapakinggan ko ano pa nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. At this is the right time para medyo kahit paano magkaroon tayo ng mga ideas tungkol sa mga kaganapan sa mundo at sa kapaligiran natin. Tamang-tama dahil alam mo partner. Tama ka partner, lalo na pag pag-uusapan natin ang tungkol sa kalusugan. Importante dapat yan. Dapat dyan tayo nag-i-invest at hindi sa kung ano-ano. Sabi nga nila, health is wealth. Yes, diba? tama. Kayamanan ng kalusugan. May mga kasama tayo ngayon dito from Medicard. In fact, partner, talagang hindi naman sa pagpapalakas sa kanila, pero alam mo, ang laki ng tulong ng Medicard, partner, dahil tayo dito sa office, yun ang ginagamit natin. Correct. Oo, at wala masyadong hassle kapag ang gamit mo ay Medicard. May mga kasama tayo from Medicard at ipakilala natin ang ating mga guest this morning, si Dr. Nikki Montoya, tama ba? Siya po ay presidente mismo ng Medicard. Sir, good morning. Doc, good morning. Lisa at Ricky. Yes, good morning, Doc. Oo, at syempre si Miss Kate Cruz Joaquin. Siya naman yung marketing manager ng Medicard. Good morning, ma'am. Magandang umaga sa inyo lahat at sa mga nakikinig ngayon sa Radyo Inquirer. Okay. Magandang umaga sa inyo. Medyo relax lang kayo kasi medyo light lang yung approach. Kwentuhan lang tayo. Kwentuhan natin. Oo. At good morning hindi din sa mga kasama. Hindi ba kayo nahirapan gumising ng maaga at pumunta dito sa station? Ay, hindi naman po. Sanay na po kaming gumising ng maaga. Okay. Anyway, partner, ito talaga papatunayan ko na ang Medicard kasi kapag halimbawa mako-confine ka or magpapakonsulta ka, hindi siya masyadong walang masyadong hassle. Ay talagang recognized yung Medicard sa mga tawag nito, yung mga affiliated na mga hospitals and clinics ninyo, Anyway, pakikwento muna, Doc. Ano nga ba itong Medicard na ito? Medicard is an HMO or Health Maintenance Organization na yun na nga, nagbibigay ng benefits tulad ng hospitalization, outpatient care, preventive medicine, emergency access, and others, no? So, ang importante dito, yun na nga, pag kailangan mo, meron kang tutulong sa'yo para makapunta ka at makapagpakonsulta, magpatingin sa doktor, at wala kang, kumbaga, nang kailangan tindihin. Hopefully,
pag may Medicard ka, tuturuan ka kung anong gagawin mo, saan ka pupunta, sinong kakausapin mo. At kung may kailangan pagawang mga examen o mga test, gagawin na rin para sa iyo. Anyway, Doc, ilang taon na tong Medicard? We will be having our 27th year itong May. Medyo matagal-tagal na rin. So, ang tanong dito, paano sila mag-a-avail ng Medicard? Marami kaming clinic actually na pwede nilang puntahan or pwede rin sa website namin, www.medicardfields.com, or dun sa phone number namin. They can call us at 841-8080 Yes. or 884-9999. All right. So, is this a nation? Meron kayong nationwide operation, or are you recognized by clinics and hospitals all over the country? all over. Mula norte hanggang Mindanao. So, ang dadalhin lamang nila kapag sila magpapakonsulta or magpapakonfine ay yung kanilang Medicard mismo. Yes. Oo. Tapos bawat ospital, para nga hindi mahirap, bawat ospital meron ho kaming coordinator na nakakaalam paano kukontakin ng Medicard. So basta hanapin lang nila or sabihin lang nila sa ospital, Medicard ako, and dadaling kayo doon sa coordinator namin. And or kung sa emergency room, sila na mismo ang tatawag sa amin. So, Doc, nationwide itong Medicard na to. Okay. So, ilan pong mga affiliated na mga hospitals and clinics meron kayo, Doc? Mga 1,000 na ang alam ko eh. So, all private clinics and hospitals? Mixed actually. Meron ding mga public hospitals such as PGH, for example. We're also affiliated with PGH, with Heart Center, for example. So, meron din mga depende kasi kung kaya nung ospital actually na tumanggap ng Medicard, kinakausap namin. Miss Kate Cruz, Joaquin, yung tanong ko naman, meron kayong mga representative in each hospitals accredited by or affiliated by Medicard? Yes, meron po. So, doon sila, ano ba yung proseso usually kapag magpapakonfine or magpapaconsult gamit yung Medicard? Actually, it depends kung ano yung serbisyo na kukunin mo, kung outpatient ba siya or inpatient. Pero ang pinaka-basic na kailangan gawin is pumunta doon sa coordinator's office po namin. Let's say halimbawa po, pag pupunta tayo sa isang malaking ospital, kailangan po natin ng check-up sa isang doktor. So, kailangan po munang dumaan doon sa office po ng Medicard para po makuha po tayo ng endorsement. Okay. And then from the coordinator's office po, meron po silang makukuhang slip na yun yung papakita po nila doon sa doktor na pupuntahan po nila. Okay. Mamaya, partner, tatanong natin kay Miss Kate yung ginagawa ng Medicard para sa kanilang marketing strategy, no? Mamaya yan, partner, sa ating pagbabalik. Sige, nagbe-break lang kami saglit, 8:15 in the morning. We're back at kasama pa rin po natin dito sa studio si Dr. Nikki Montoya, ang presidente po ng Medicard, at si Miss Kate Cruz Joaquin, marketing manager ng Medicard. Partner, tulad ng tanong mo kanina, ano yung mga marketing strategy ng Medicard para kahit paano mapalawak pa yung kanilang importante yan, partner. Yung diba? kanilang ang kaalaman ng publiko tungkol sa paggamit ng Medicard. Okay. Ang karamihan po sa atin, ang alam lang po nila na ang Medicard po ay para lang sa corporate account. Yes. Hindi po nila alam na kahit po individual, pwede po mag-apply as a member. So, paano po mag-apply as a member? So, katulad nga po ng binanggit ni Doc Nikki kanina, pwede po tumawag sa aming mga hotline at pwede rin po sila mag-apply online. So, doon po sa website po namin, makikita po nila yung mga iba't ibang plans na swak po dun sa mga pangangailangan po nila. Okay. So, hindi lang po siya pang corporate, pwede rin po siyang pang individual. And bukod dito, mayroon pa po tayo mga bagong mga produkto na mas abot kaya pa po. Kung hindi po nila kayang
tustusan ang full HMO plan, meron po tayong 2 bagong produkto na pwede po nilang bilhin po sa amin. Ano yung 2 bagong produkto na binabanggit mo, Miss Kate? Okay, ito po yung RxER at ang Health Plus. Para lang po sa kaalaman po ng lahat, ang RxER po ay ang bagong emergency care card po ng Medicard. Pero po, hindi lang po ito emergency card. So, kasi meron po ditong free consultation with our primary care physician sa mga Medicard freestanding clinics. At meron din po itong ang bayad po dito is only 1,998 and it's already good for 1 year. That's So, good. tapos, bukod po dito, meron pa po siyang discount na 30% off sa mga Medicard freestanding clinics. Tapos, for emergency cases, emergency trauma cases, pwede po sila makapag-avail ng serbisyo sa aming mga Medicard accredited hospitals nationwide na ang limit po is 20,000 pesos. So, kaya po siya, 1,998 lang po siya at good po siya for 1 year. Okay. So yung 20,000 good for 1 year din? Good for 1 year yon. And yung 20,000 na yon is for emergency trauma cases. Emergency trauma cases. Pero ang maganda po dito kasi sa RxER, magagamit niyo po siya sa Medicard freestanding clinics. Let's say for example po, pagpunta po kayo sa OB-GYN, magkano po ang check-up ngayon sa OB-GYN? 500. Okay, let's say 500. Doon po unlimited check-up po yon. Okay. So kunyari po, kung kayo po nagdadalang tao or buntis kayo, 'di ba? So ang check-up po niyan monthly, 'di ba? Yes. So yung 500 na yan, bawi ka na agad dun sa RxER. Pero with the Medicard, clinic or... Medicard freestanding clinic. Yeah. All right. So private bukod na yan. May bayad na yan, di ba? Apo, All right. So ito po bang mga inaalok ninyo ay may mga representative kayo sa mga probinsya, especially sa mga key cities na may mga private hospitals din po? Actually po, ang pag-apply po ng RxER ay pwede rin pong gawing online. So napakadali po niya kasi pag nag-apply po kayo online, pwede na rin po siya bayaran online, o kung gusto niyo po, pwede rin po kayo magbayad sa bangko over the counter at ipapadala po namin yung card sa inyo. Okay. So i-mail po namin yung card. All right. So isa din sa mga katanungan, paano yung mga may PhilHealth na? Kasi ang iba minsan na nalilito sila. PhilHealth members kasi sila. Kasi health card din yan, diba? And yet meron din silang Medicard or health card. Actually kung sakaling may PhilHealth sila at na-admit sila, kasi kadalasan naman ang PhilHealth is for inpatient, although may mga outpatient nang nako-cover, no? Yes. Nauunang gamitin yung sa PhilHealth. So, halimbawa, kung may 100,000 kayo sa Medicard, tapos na-admit kayo for isang sakit na halimbawa sa appendicitis, yun naman ang common, ano? So, maoperahan kayo sa isang ospital, abutin ng 50,000 halimbawa yung bill nyo. Wag na lang magkaroon ng komplikasyon, pero yun lang ang naabot. Plus, professional fees covered ng Medicard, pero babawasan muna yung sa total bill, yung part ng PhilHealth na covered. Hindi ko lang alam ngayon kung magkano ang case rate. Kasi case rate na ngayon ang PhilHealth. So may fixed amount nang binibigay ang PhilHealth. So halimbawa 10,000 yung kino-cover ng PhilHealth. So yung 50,000 na hospital bill, tatanggalin na yung 10,000. So ang babayaran ng Medicard is yung 40,000 plus the professional fees of the doctor. No? So ang matitira, sabihin ng pasyente, meron pa akong natitira. So, lugi ako doon. Hindi naman kasi magpapatingin ka pa rin. Magpa-follow up pa rin kayo. Sabihin natin, baka may mga naging problema later on na related din doon sa sakit na yon, sa appendicitis, nagkaroon na infection yung sugat, halimbawa. So, ganun pa rin, pwede pa rin kayo magpatingin, libre pa rin kasi nga meron pa rin kayong natitira. Mas nagiging, kumbaga, importante itong PhilHealth pag medyo mas mga komplikado yung mga sakit. Kasi yun na nga, at least yung limit nyo, hindi agad-agad nauubos. Kasi kung may 100,000 kayo at hindi naman agad naubos dun sa isang confinement, meron pa kayo natitirang
para mag-follow up, magpa-check up, or ma-confine pa nga ulit sa susunod. Kung kasi isang taon nga naman kayong miyembro. Wag naman sana, no? Oo. Yung nga ako sabi ko, Of course. ayaw naman natin na may sakit kayo. Oo, yung minimum and maximum limit ng each member, magkano po? Sa medical. Let's say pag-pool, no? Yung pool na. How much? Ang usual kasi iba-iba eh. Ang limits nila iba-iba, depende sa kumpanya nga kung anong gusto or usually ho sa individual, kung individual ang pag-uusapan natin, merong pinakamaliit na ino-offer namin is 60,000. The limit. 60,000. 60,000. The maximum is sa 60,000 magkano ang annual fee doon? 7,700 plus. Okay. That's good for 1 year. Yeah. it's good enough, partner, di ba? Oo, kasi That's one-time payment. Yes, one-time payment. Okay, so ano yung mga covered na sakit, Doc? Karamihan naman ng, lahat ng mga aksidente, mako-cover kayo doon. Lahat ng mga infeksyon, mako-cover kayo doon. Ano bang common? Yung mga urti, upper respiratory infection, kung madengue kayo, yan yung mga common na issues. No? Appendicitis nga, mako-cover kayo. Pero lang kung magpaparetoke. Syempre. Hindi na kasama yun, partner. Basta aesthetic po, hindi po siya cover. Basta magpaganda. And sa kaso ni Bong Navarro, partner, di ba yung kanyang nose affected talaga? Pagka ganyan, kasi may na-damage, Doc, na-damage, di ba? Medical legal na kasi yung issue lang doon, ano? Pero sabihin natin nagmamaneho lang si Bong. Wag na natin sabihin dahil may In that case, yung kasama namin, di ba, Chona, dati, na tumama sa manibela yung ilong niya, na sira, pinagawa, yun, medical namin. din, covered yun. I see, oo. Ang iba nagpapatanggal ng wart, pwede din, Doc, di ba? Meron din ho. Tas yun nga ho, sa clinics namin, sa Quezon City, sa Centris Mall, dito sa Makati, at dun sa Alabang, will open by the end of the month. Meron ho kami yung skin and body. Na yun na nga, tinitingnan yung mga sakit sa balat. Yung sa okay. warts. So, skin diseases. Okay. Anyway, magtungo na tayo sa ating main topic. Partner, basahin mo muna yung may katanungan dito. May tanong, bakit naman daw may age limit ang Medicard kung kailan kailangan na mas matatanda ang card dahil nagiging masakitin na sila? May age limit ba, Doc? Actually, ang ano nga ho is usually nasa 65. Yan. Hanggang 65 lang yung limit 60 na edad. 60 nga yung iba, 60, 65. Tapos yung iba na-extend namin hanggang 70. Pero ang idea kasi ho ng mga HMO, Medicard, ay halos pantay-pantay ho tayo. Kumbaga yung risk nating lahat pare-parehas. Parang risk sharing. So walang dapat, pinipili. Parang ganon. Basta patas ho tayo. Tapos yun ang importante doon. Kasi nga, kaya natin nagagawang mas affordable dahil pare-parehas tayo ng risk. Iba rin syempre yung pag medyo mas risky na yung condition. Yung isang tao, then in theory, dapat mas mataas na rin ang premium niya. So, bago nyo bigyan ng card, ina-assess nyo muna yung isang gusto magpa-member. May mga programa na hindi na namin tinitingnan yung Yung iba meron na ina-assess yung tinatawag na medical evaluation. Tapos yung iba naman na-waive na yon. Pwedeng hindi na, pero meron ding mga condition na hindi ito i-cover. Yes. Kasi may mga, of course, may mga pasyente or may mga gusto mag-avail na hindi naman nagsasabi ng totoo kung anong sakit nila, Doc, hindi ba? Tinatago nila. Then later on, meron palang malubhang sakit. Well, yun naman ang kaya nga ho, marami kaming doktor sa opisina. Actually, we like to say that we are an HMO run by doctors because we were not only founded, but we really have a lot of doctors sa opisina namin. No? And in our team, medyo, yun na nga, magagaling yung mga doktor namin. So, iniintindi nila yung kondisyon ng isang pasyente, but at the same time, na-assess naman din. So, as much as possible, we try to be fair about yung anong covered at alin ang hindi, alin ang kahit na sinabing wala siya, pero sinusubukang imbestigahan lang ba naman? Kung titingnan, kung kayang i-cover, bakit hindi? Isa pang katanungan, ano daw yung mga requirements for them to avail
ng Medicard? For individual members? Yes. Actually, for individual members, wala kaming masyadong requirement. Basta pagka ikaw ay 40 years old and above, kailangan mong mag-undergo ng medical screening. Mhm. So, ganun lang po siya. Basta kung kaya po natin bayaran ang premium Mhm. at yun nga po, pagka 40 years old and above, ay kailangan lang po ng medical screening, pwede po kayo maging member ng Medicard. And yung age po natin, so hanggang 60 lang po generally hanggang 60 years old po ang pwede po maging member. Miss Kate, yung medical screening, magkano ang bayad nun or libre ba yan? Ang medical screening po kasi ginagawa po yan sa aming clinic. Ang charge po namin dito ay abot kaya less than 500 pesos po. Less than, so yun. Okay na yun, partner. At least yun, di ba? Mag-check up ka rin, di ba? Oo. At saka napaka-importante na meron tayong, kasi parang safeguard din natin ito, Doc, di ba? Tama ba yung Medicard? Oo, kasi yun na nga, hindi nyo naman alam kailan kayo magkakasakit. Correct. Actually, totoo yan, partner. Di natin alam kung... Walang makakapagsabi, partner. Oo. At kung kailan natin kailangan na... Tulad na lang nung last year, di ba? Biglang nagkaroon ng breakout ng measles. Yeah. Actually, kinoconsider ng epidemic. Marami nga, yung iba dyan, di na kinocover. Pero sa Medicard, hindi kami nag-aano. Basta may sakit ng measles, sige. Alright. Covered namin. Dami na admit nun last year. Alright, babalikan natin mamaya ang ating mga panauhin, si Dr. Nikki Montoya and Kate Cruz, Joaquin. Mula po sila sa Medicard at mamaya naman pag-usapan natin yung mga masasamang epekto, partner, ng stress. Tama. Oo, yung pag-iisip. Ikaw, stress ka lagi, Oo, partner. totoo yan. Kasi ang dami natin mga inaasikaso, mga inaatubag, at kung ano-ano pa. Diyan lamang po kayo, 8:30 in the morning. Time check brought to you by Veterans Bank. Veteran generation, a veteran tradition. On March 17, McDonald's celebrates National Breakfast Day. Enjoy a free McMuffin from 6 to 9 a.m. It's our way of thanking you for awesome mornings. Hooray for today. Terms and conditions apply. See posters or visit mcdonalds.com.ph for details. Pare, tanda mo ba nung high school pa? Alang yan, nung nabasted ka, ang pangit mong umiyak pala. Basta't solid ang samahan at swabing-swabe ang inuman. Usapan natin gumagaan, usapang kompanyero light yan. Malalim ang pinagsamahan, magaan ang usapan. Basta may kompanyero light brandy. Drink responsibly. Yan, kain ka kasi ng kain. Palagi ka pang umuupo sa hagdan. Hindi ka rin naglalakad-lakad. Naku po, yung budget ko pang normal delivery lang. Sabi ni Doc, cesarean ka daw. Sa oras ng pangangailangan, makakaasa ka sa higit 1,700 branches ng Cebuana Luwilier. Laging tama at mataas ang appraisal rates. VIP at priority ang nagsasanla. Sara Geronimo po. Basta pera, ipa-Cebuana. Mas mataas na ng hanggang 40% ang appraisal rate ng Cebuana Luwilier. Basta pera, ipa-Cebuana. Mga araw-araw na pangangailangan, mga balitang may pakinabang, mas madali nang malaman, libre sa isang basahan. Patunay lang na the best things in life are libre. Makukuha ang #1 free newspaper araw-araw sa lahat ng MRT at LRT 1 and 2 stations. Inquirer Libre. We give you not just first-hand news. We bring you to where it is happening as it happens. Fast, factual, comprehensive information. Balanced and fearless views. Fair commentary. Entertainment. Public service. This is DZIQ, Inquirer Radio, 990 AM. Alright, 8:32 in the morning. Issue ng bayan. Issue ng bayan. Oo, nakakalungkot ano, pero anyway, balikan ko si Dr. Montoya. Doc, ano nga ba talaga yung advocacy ng Medicard? Well, ang sa amin sana, no, gusto namin, kasi nga ang Medicard, it provides access that's affordable and accessible to a lot of people sa healthcare. Pero ang na-realize namin nga mula noon pa, out of 100 million Filipinos,
less than 10% has some form of coverage. Ganon? Napakaliit lang, partner. Less than 10%. Less than 10%. In the total population ng bansa. Ang may of course meron yung iba sinasabi nga may PhilHealth sinasabi nga ng PhilHealth umabot na sila ng 80%. But I don't know if that's actual count kasi ang alam ko lang diyan is they're assuming there are 27 million employed laborers or employees in the Philippines, so may dependent sila, so times 3 at least. Kaya 81 million covered. Pero in the HMO industry, for example, we only have about 3.6 million members. So, lang. 3.6. Long lang. Ganong kakonte. Kung isipin natin, mas marami pang nakatira sa Maynila. Actually, 100 million tayo ngayon. 100 million na Filipinos, pero only 3.6 million ang covered ng ibang mga HMO, iba-ibang HMO. Do you know, Doc, what's the reason why parang napakaliit naman yata ng bilang ng mga Pilipino na dahil ba wala silang pambayad for HMO? Pwede. Siguro nga ngayon na habang mas nag-i-improve sana ang ekonomiya natin, yun na nga, mas maiisip nila na mas magandang maghanda. Or kulang lang sa awareness. Pwede rin. Or ang isa ring kadahilanan dito is mas iba yung priorities nila. Like merong iba na kunyari meron silang 7,000 or 10,000, mas gusto pa nilang bumili ng bagong gadget. Totoo yan. Diba? Kung tutuusin nga, mas maraming Pilipino ang merong mobile phone kesa sa may health card, diba? Yun. So, it also depends on their priorities. At of course, may mga Pinoy kasi na masyadong negative, partner, no? Pag kumuha ka ng health card, isipin mo parang pinaghahandaan mo na magkakasakit ka, hindi ba, Doc? Medyo yun ang tapos yung iba, gusto nga yung may nakakapang tangible kaagad. Gusto naman nakikita sila doon sa pera na pinaghirapan nila, no? Oo, pero hindi dapat yun ang maging tawag nito, maging nasa isip palagi ng mga Pinoy. Anyway, dito na tayo. Doc, ano nga ba usually yung mga dahilan kung bakit nagkakasakit yung tao? Well, yun na nga, tulad ng napag-usapan natin kanina, baka kasama na rin sa pag-edad. Pero I think ang katawan, kahit anong anuhin natin, talagang sa araw-araw, nasa stress tayo Di ba? Paging, kumbaga, it's part of life talaga. Yung stress. May good effects, may bad effects. Kasi nga, kung hindi naman tayo nasa stress, pa-relax lang palagi, kung minsan, wala rin naman tayong nagagawa. Di ba? Hindi, kumbaga, walang nakakaudyok para sa atin na gumalaw na. Kung walang stress, kung walang boss na nagpa-follow up sa'yo, baka relax lang, talagang dahan-dahan. Pero on the other hand naman, pag sobra-sobra at hindi tumitigil yung stress, syempre, ang katawan parang makina rin, bibigay. Physical pa rin naman ang katawan natin, so kahit anong sabihin natin, pag nabubugbog palagi, bibigay, masisira. Yun na nga, marami ng mga sakit na lalabas, syempre yun ang epekto. At may mga nararamdaman na tayo pagkatapos. Back pain, sumasakit ang ulo, hindi makatulog, yung mga ganun, or nangangasim ang tiyan, no? So, yun yung mga epekto ng stress, di ba? So, pagod palagi. Baka nga hindi naman totoo na tamad, pero dahil nga sa stress, talagang pagdating ng masakit ng katawan at parang nilalagnat palagi, mga ganun. How about yung body pollution, Doc? Isa rin yun. Siyempre, stress naman talaga yun, physical environment. Yes. Sa Maynila nga, nakakatakot, di ba sinasabi nila, parang hindi naman natin talaga nababantayan yung pollution sa atin. Pero, correct. Kung isa pag nasa Antipolo, tapos nakikita natin yung Maynila, di ba, parang nababalot ng maitim na usok. So, isipin natin na yun ang nilalanghap nating hangin araw-araw. About yung Yossi, Doc, partner. Ay, hindi na ako hindi na ba? Okay. Very good. I stopped also about 15 years ago. Okay. Hindi kayo nahirapan? Di ba mahirap mag-quit ng... Hindi mahirap. Ilang beses kong ginagawa So, pabalik-balik pala. Pabalik-balik. Bakit, yung perspective, Doc, kung bakit ang ilan sa mga tao talagang sila masyadong nagwo-worry.
Sa mga bagay-bagay pagka minsan na wala naman talagang kadahilanan, ano? Correct, oo. Parang alam mo, sumakit lang yung, di ba? May sumakit lang parang, nako, may cancer na yata. Something like that, hindi ba? Tulad nun, medyo parang... nagiging paranoid. Pero at the same time, kung isipin nyo naman, kung hindi naman ganon, hindi niya imbestigahan. Meron din namang mga hindi na pinapansin, di ba? Binabaliwala. So, kaya nga, merong advantages din ng pagkakaroon ng stress, pero yung sobra nga lang na pag-iisip, hindi naman masama talaga yung nag-worry. Pero kung minsan, pag sobra na yung worry, na hindi ka tuloy makagalaw, wala kang aksyon na magawa, tapos sumasama lang ang pakiramdam nyo, yun ang masama. So anong epekto, Doc, ng too much worrying? Yun na nga ho, yung pag nag-worry ka, stress yan. Siyempre, yun na nga, yung iba, hindi hihina makatulog. ng sistema mo. Kung hindi pa man magkasakit din, parang vicious cycle. Mas lalong magkakasakit pa. Hihina na yung sistema, mas madaling magkaroon ng infection, ma-high blood, no? Atake sa puso. Atake sa puso. Actually, kasi nga, physically, pag nasa stress kayo, yung mga blood vessels sa katawan, medyo nagko-constrict yan eh. So, pag medyo ganon, yung iba nga nagkakaroon ng, yun, talagang inaatake nga sa puso kasi yung mga blood vessels din naman na nagsusupply sa puso natin ng dugo. Pag yun nag-constrict at sumikip, nababawasan yung takbo ng dugo sa ibang parte ng katawan tulad ng sa puso, atake yun kung sakali. So, dapat talaga hindi baliwalain, Doc, di ba? Iba kasi stress lang yan, di ba? Parang ganun lang eh. Simpleng stress lang yan. Hindi ba baliwalain? Kailangan kumbaga matugunan yung stress na yun. Either, yun nga, to know what you can do and to know what you can solve, and then the other part is to know what you have to accept na kailangan mag-adjust ka na talaga. May gamot ba sa stress, Doc? Mag-relax. Stress tab. Mag-relax. Magpaspa ka. Pero paano ka naman makakapag-relax kung ang dami mong iniisip na problema, partner, no? Iba-iba naman kasi ang stress eh, no? Stress sa trabaho, stress sa asawa, halimbawa. Na-stress ka sa boss mo. Sa boss, no? Or yung kahit saan. Yun na nga, it's really a part of life eh. Talagang nandyan yan. Nasa sistema talaga yan natin, no? Pwedeng sa sarili natin kasi nga gusto nating mas mag-improve ang sarili natin. So kung minsan nasa stress tayo, ano bang kailangan pa natin gawin? Pero Doc, may mga tao kasi na na-stress hindi lang sa sarili mo, no? Or sabi mo sa family problem. Iba kasi hanggang sa problema ng kapitbahay. Oo, nakakadagdag sa stress. Oo nga, di ba Doc? Merong ganon na lahat na lang yata pinoproblema. So overstress talaga. Alam mo, ang solusyon doon, iwas talaga. Alam mo, partner, tahol lang ng tahol yung aso ng kapitbahay mo, na-stress ka na, no? Pero baka naman kasi hindi ka makatulog. Pero anyway, Doc, may mga may mga supplements para kahit paano makatulong na makabawas sa stress na palaging nakaka-stress. I think aside from iiwasan yung nga yung mga nakakasama, kung pwede na maiwasan, ano? Especially kung paulit-ulit lang. The other side is yung sabi nga nila, basta healthy diet. Well-rounded, exercise. Nakakatulong din yun, Doc, no? To avoid stress, no? Vitamins will help, but that's if hindi kayo masyadong nakakakain regularly ng well-rounded diet, ano? Pero I think ang importante talaga is pahinga. Tapos yun na nga, kumain ng tama, matutong mag-relax, no? Yun ang mga importanteng pang-relieve ng stress. Kumbaga, magplano ng maigi tungkol sa kung anong mga oras na ito, oras na pang-trabaho, yes. Ito oras para mag-relax ako, ito oras para sa pamilya, yung mga ganun. Dok, yung mga sleeping pills ba nakakatulong? Kasi nga, sa iba, para ma-augment yung pagtulog dahil nga hindi makatulog, pwede. Pero I think symptom lang naman din ng stress yung hindi pagtulog eh. So baka naman may iba pang dapat solusyonan na problema para nga makatulog ka ng tama na hindi na kailangan uminom pa ng gamot. Sa mga Pinoy, ano po yung yung top worries ng mga Pilipino? I would think ang pinaka ngayon, no, pa rin. Kung tatanungin, nagbabasa ako sa mga survey,
yung pa rin economic issues. Situation, no? Yung pa rin ang pinaka-problema, no? Yung finances, hindi ba? Yes. Finances, food, number one, no? Shelter. Oo, yun. Basic necessities. Oo, so kapag wala ka niyan or nagkulang ka niyan, may stress ka. Syempre. Kakaproblema ka. Anong psychological effects, Doc, ng worrying? Ay, yun na nga. Ng pag-aalala. Pag nag-aalala ka, di ba nga, yun. Kaya nga sabi ko, baka naman, kaya hindi makatulog dahil nga, Oo, pag di ka na makatulog, partner, baka mabaliw-baliw ka na, no? Ang problema, pag gano'n, hindi ka na nga makatulog, tapos hindi naman yung tinitingnan kung bakit hindi kayo makatulog, iinom na lang kayo ng tablets, sleeping pills. Pag gising nyo, gano'n din. Oo. Correct. So, hindi pa rin nasolusyonan. So, kaya bang i-manage tong ganito, Doc? Yung mga worries na to? I would think, yes. Kasi nga, kung kaya nyong identify, sabi nga nila, reflection, maybe that's part of it also. Mag-meditate ka, mag-reflect ka rin, mag-isip kung ano ba yung proper diet, no? Pwede rin. Tapos but at the same time, alamin nyo kung ano bang nagkukos ito, ano bang pinaka-root cause at gawa natin ng solusyon. Ano ba yung pinaka-main na pinagmumulan ng pinaka-problema, kaya ka nasa-stress. I think yun ang ma-identify. And then alamin nyo, kung siyempre, may solusyon ba to o wala? Kasi merong mga bagay na talagang hindi nyo naman makokontrol na talaga. So, traffic, kunyari. So, wag mo nang problemahin. Mag-adjust ka na lang. Yun ang pinakasolusyon. Kailangan siguro, tama yun, mag-adjust or i-adapt mo yung sarili mo doon sa environment. Yes, pero yun namang pwede mong i-control, gawan mo ng solusyon, hindi yung pababayaan mo at bahala na lang, di ba? Alright, babalikan natin, partner, mamaya yung ating mga panauhin. Alam mo, napakaraming pwedeng pag-usapan dito sa ating mga guest ngayon from Medicard. Pero dyan lamang po kayo, 8:45 na in the morning. Inquirer Radio. This is Inquirer Radio. 990 AM. 990 AM. Contestant number 1, what is your biggest regret? My biggest regret is not getting my house for free. Your saddest moment? When I didn't get my house for free. Believe now, then be sorry. Get your loan principal back after 20 years with Veterans Bank's Home Loan Free Home Promo. It's really like getting your house for free. Veterans Bank's Home Loan Free Home Promo. See posters and flyers for details. Promo runs from March 1 to May 31, 2014 per DTI NCR permit number 1543 series of 2014. On March 17, McDonald's celebrates National Breakfast Day. Enjoy a free McMuffin from 6 to 9 a.m. It's our way of thanking you for awesome mornings. Hooray for today. Terms and conditions apply. See posters or visit mcdonalds.com.ph for details. Kung may sakit, karamdaman at katanungan sa iyong kalusugan, sagot yan ng Radyo Medico. Radyo Medico. Pag-uusapan ng mga impormasyong pangkalusugan, wastong pangangalaga sa katawan, mga diskusyong pampalusog ng kaisipan. Radyo Medico. Tatalakayin ang iba't ibang sakit at karampatang lunas at gamot. Bibigyang linaw ang mga maling pananaw upang mapanatili ang malusog na katawan at pag-iisip. Libreng konsulta mula sa mga eksperto. Radyo Medico. Kasama sina Dr. Hill at Direk Rick. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Dito lang sa Inquirer Radio, 990 AM. This is Inquirer Radio, 990 AM. 8:47 is our time, mga kaibigan. Dito pa rin po sa Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Issue ng Bayan. Panauhin po natin mga kinatawan from Medicard, si Dr. Nicky Montoya, ang Medicard President, at si Miss Kate Cruz Joaquin, Marketing Manager ng Medicard. So, pinag-usapan natin kanina yung stress, yung worry. Meron kayong tinatawag, Doc, na Why Worry campaign na gaganapin. So, ano ito? Technically, ang Why Worry is about healthcare naman. Kasi nga, isa sa mga concerns is, yun na nga, medyo magastos magkasakit. So, we're trying to address yung point na yan na pag magkasakit naman kayo, why worry if you have Medicard? Okay. So, you just have to have
Medicard. Yes. Bakit kailangan nila magkaroon ng Medicard? Miss Joaquin? Yeah, it's like giving them an assurance, katulad na nabanggit ni Doc Nikki kanina, kasi minsan pagka nagkasakit tayo, bukod sa pag-aalala dun sa dahil may sakit tayo, isang iniisip natin, may pambayad ba ako dito? Mm-hmm. Correct. So, dagdag pa yun sa stress, di ba? So, pagka may Medicard ka, most likely covered siya, or kung hindi man lahat, partly covered siya. So, isa pang rin doon, yung why worry, alam niyo kasi galing akong PGH marami kaming pasyente noon. Actually, ang hindi alam saan sila pupunta, kung anong gagawin nila, di ba? Yung iba, ang laki-laki na ng bukol na hindi nagpupunta sa ospital. Dahil nga kinakabahan. Hindi ko naman alam sinong kakausapin ko dyan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Anong gagawin. Ang iba takot talaga. Takot, yes. Takot pumunta ng hospital, partner. Correct. Magpa-check up. Yung pala pwede namang gamutin, lalo na nung mas maaga pa yung kondisyon. Prevention talaga, importante yan. Dahil nga lang naghintay ng ganun na nga, may kakambal ng ulo or may kakambal na sa tiyan. Too late, kumbaga. Pero kung naagapan, sana may solusyon. So, yun din. I think why worry will also cover that. Or kung may Medicard ka, magpunta ka sa mga clinic namin, makikita na kaagad, ano ba yan? Masasagot ka, tutulungan ka, anong gagawin mo, paano natin gagawan nga ng solusyon. Kasi na importante, may stress, may solusyon. Pag walang solusyon, dagdag na stress. Miss Kate, paano kung hindi nagamit yung card in a year, no? In 1 year, kasi 1 year yung validity nun? May refund ba yun? Hindi, walang refund. Wala pong refund yan. So, kapag hindi na-consume within a year yung Medicard, let's say 60,000. Pwedeng or i-renew nila sa susunod na taon. Actually, kung, let's say for example, siguro ang gusto nung malaman ng mga karamihan is, let's say for example, ang limit mo 60,000, kunyari nagamit mo lang 24,000 sa buong taon. Hindi na namin ibabalik yung remaining. So, kung gusto mo magkaroon ulit ng coverage next year, so kailangan mo ulit magbayad ng full amount. I see. Talagang renewable ba to every year, or may mga fix kayo, let's say 5 years, 10 years? Right now, annual yung renewal natin. Right. So, whether na-consume nila o hindi, yung amount, kailangan nilang i-renew kung gugustuhin pa nila for the next year. Yes, kasi hindi mo alam kung kailan ka magkakasakit or kung kailan ka maaksidente. So, mas maganda talaga na meron kang Medicard na at least handa ka. Diba? So, tulad ng mga ibang mga insurance, Doc, ang sa Medicard ba ay pwede ka rin maglagay ng mga beneficiary? Diba? Pero hindi kumbaga kung mag-enroll kayo yung pinaka main. Tapos pwede kayong kumuha para sa mga kabawa asawa nyo or parents nyo. So, another payment yun. Yes, another payment. Ang lang sa family plans namin, kasi yun nga, meron tayong individual plans, may family plans, may corporate. For family plans, kailangan lang natin tandaan na may hierarchy. So, let's say for example, gusto mo i-enroll yung anak mo. So, dapat, ikaw as principal member, enroll muna dapat natin ang asawa, tas yung panganay na anak, yung sumunod, bago yung bunso. Kasi merong iba na gusto nilang i-apply yung bunso lang. Let's say for example, 1-year-old baby. So, hindi pwedeng ganon. So, meron tayong hierarchy na tinatawag. Ano yung same amount ba yun, Miss Kate? Let's say 1.9, di ba? A month for 20,000. So, yung beneficiary ganun din dapat bayaran. Ang binabanggit niyo pong produkto is RxER. So, for RxER, wala. So, kahit sino pwede mag-apply dyan. Okay. Actually, ang RxER no age limit. So, pwede siya mag-start 0 age hanggang 99 years old. Yun yung RxER. Ang kaibahan nga lang po nito dun sa full HMO plan, ang RxER po, wala po siyang confinement. At saka, ang benefits po ng RxER ay ma-avail po natin sa Medicard freestanding clinics. Okay. So, kailangan siguro ngayon, partner, yung information dissemination lang, Doc. Kasi para madagdagan natin yung wala pang 10% na bilang ng mga Pinoy na walang na may coverage outside of PhilHealth siguro.
So, ito po bang mga hospitals natin ay matatagpuan lang halos lahat dito sa Metro Manila? No. Nationwide. Oo. Halos lahat ng malalaking ospital sa mga probinsya ay kasama. Meron kami sa network namin. Banggitin ko lang, pero yung halimbawa, kasi nga tinatanong nyo yung sa RxER, yung outpatient clinics namin, 10 ang clinic namin. Meron kami sa Cavite, sa Laguna, dito sa Maynila, sa Quezon City, sa Alabang, sa Manila mismo, sa Makati, meron sa Cebu, and then we'll be opening also more clinics tulad nung sa Clark, sa Pampanga, ano pa bang mga may mga clinics kaming mga binubuksan. So doon pwede silang magpatingin for outpatient. Outpatient lang talaga. Outpatient lang. So, why worry? Wala na dapat silang pangamba, partner. Kung meron naman tayong Medicard na magbibigay sa atin ng assurance na kung magkasakit man tayo, hindi na natin masyado pang poproblemahin. Ang isang gusto namin itulak tungkol dun sa RxER or even yung Health Plus card namin, with that 1,900 na sinasabi nga ni Miss Kate, pwede ka naman magpatingin na, magpa-check up. Yun naman ang i-encourage namin na gawin nyo. If you're a member already through that card, sa mga clinics namin, pwede kayo magpatingin yung basic 5. Magpa-chest x-ray, CBC, urine exam, stool exam, tapos titingnan kayo ng doktor. So yung mga, kung gusto nyo magkonsulta ng kahit na kahit na, sabi nga natin baka mga sakit sa puso na talaga, pwede nyo rin i-konsulta doon. At maimbestigahan nga kung ano ba talaga, meron bang dapat ikatakot o ipangamba. And hopefully, ma-assure kayo na either may magagawa dyan or wala lang yan, okay yan, walang problema. So, with that, usually nga kung magpunta kayo sa ospital, naubos na yung 1,000 na binayaran nyo. Correct. Kung pumunta kayo sa ospital. So, sa amin, 1 year yung validity nun. Okay. Miss Kate, ang daming nagsusulputan ngayon mga health card, hindi ba? So, of course, in terms of competition, so, paano nyo naman manage ito? Anong assurance nila sa Medicard? Okay. Unang-una, ang Medicard po ay matagal na sa industriya. We've been here for almost 27 years. So, ang Medicard, we are very proud to say that we are the only HMO run and founded by doctors. So, kahit ang head office namin, maraming doctors. So, hindi lang doctors na nakadeploy sa mga hospitals and clinics. Yung employees po namin mismo, maraming doctors po doon. So, sila po nag-a-assess mabuti kung ano po yung karamdaman, kung yung investigation po. So, meron din pong role din po ang mga doctors po namin doon. Pangalawa po, ang Medicard po, ang number of accredited doctors po namin nationwide, 40,000. Medyo marami-rami. 40,000 accredited doctors, kasama na po dito ang mga specialista, dentista, 40,000. At ang network nga po namin, katulad na nabanggit kanina, is we have close to 1,000 accredited hospitals and clinics. Okay, so doon na tayo, partner, sa partner, gusto ko lang idagdag, may mga pagkakataon ba na let's say sa isang private hospital na accredited nyo naman, tinatanggihan yung pasyente? May cases ba na nangyayaring ganon? Depende po. Depende po sa coverage po ng tao, kung ano po yung plan na kinuha niya. Kasi meron po tayong mga lower plans, meron din po tayong higher plans. Meron po tayong plans na, kunyari, hindi po accredited sa ganitong ospital, pero pag higher plan, accredited po siya sa ganitong hospital. So, kunyari, doon po siya sa lower plan, yun po in-avail niya. So, may pagkakataon po na hindi po siya mako-cover. Pwede rin po ang mangyari, mag-reimburse po yung whatever po yung magagastos niya po sa ospital na yun. Okay. Ang bawa ho kasi, wag tayong magbanggit ng ospital kasi nga syempre, but meron mga ospital na talagang alam naman natin mas mahal. Correct. At yung iba nga, walang mga ward rooms. Yung plano na nakuha nyo pala sa Medicard is ward. So sinasabi na namin, wag na kayo magpunta sa ganyang ospital kasi walang ward dyan talaga. Pero kung emergency, ano naman magagawa natin? Emergency. Okay. So anyway, invite po natin yung ating mga listener, Doc at Miss Kate.
to avail Medicard at yung mga benefits na makukuha nila rito. Okay. Unang-una po, maraming salamat po sa pagkakataon po na binigay niyo po sa amin. So, yung mga nakikinig po ngayon, inaanyayahan po namin kayo na sana po bigyan din po natin pahalagahan po natin ang ating kalusugan. Sana po kumuha rin po tayo ng health card para at least sigurado po tayo na pagka nagkasakit po tayo, mababawasan po yung worry po natin. Diba? So, katulad po na nabanggit po natin kanina, ang Medicard po ay ma-avail po natin sa pamamagitan ng pagtawag po sa aming mga hotlines. That's 884-9999 or 841-8080. Pwede rin po tayo mag-apply online. Just visit www.medicardfills.com. So, dun po, pagka dun po sa online po, nandun na po yung mga kailangan po ninyo. Pwede na po kayo magbayad din online, etc. etc. Pwede bang installment daw yung pagbabayad ng Medicard? Right now po, we have annual we accept annual payments po sa mga individual plans. But for corporate plans, it can be arranged. Okay. Anyway, maraming salamat sa Doc, partner. Yes, Doc. Parting message. Thank you ho. Thank you for inviting us today. And then, yun na nga ho. Tulad ng sabi natin kanina, kung ang isang bagay ay nakaka-stress, tulad ng sa health, ang importante may solusyon. Ito ang solusyon nyo. Sana nga ma-consider ng mga tao na bakit kayo mag-aalala tungkol sa health kung andyan naman ang Medicard. So, tulad ng sabi ni Miss Kate, just call us or kahit magtanong lang naman kayo. Hindi naman obligasyon kaagad na pag tumawag kayo bibili agad. Alright. Maraming salamat po sa inyong dalawa, yung ating mga panauhin, si Dr. Nikki Montoya, yung Medicard President, at si Miss Kate Cruz Joaquin, Marketing Manager ng Medicard. Thank you po. Thank you very much po. Salamat. Okay. Thank you. Thank you. It's 9 o'clock in the morning.